na rin ako. Ilang minuto na ang nakalipas pero hindi kami nagkikibuan habang magkatabi sa kama. Halos wala nang saplot ang aming katawan. Hindi ko alam ang tinatakbo ng utak niya noon, Papa Dudut. Pero ako, iba ang takbo ng utak ko. Panakaw kong pinagmamasdan ang kanyang mukha, pababa sa bibig, sa kanyang dibdib, sa pusod, hanggang sa nakaabot na ako sa baba. Nakakahiyamang aminin, Papa Dudut, pero may kakaiba akong naramdaman sa mga oras na yon. Naisip ko noon na imposibleng hindi rin siya makaramdam sa katotohanan ng isang babae na nakapanty at dalang ang kasama niya. Kumpara sa bulaklak ay wala pang nakakapitas. Laking gulat ko nang bigla itong dumilat at nakita niya ako. Oo, nakita niyang mariing kong pinagmamasdan siya. Nagulat na lamang ako nang bigla niya akong siniil ng halik. Halik na lalo pang naging maalab at mainit. Wala na akong nagawa kundi ang magpaubaya. Magmula sa bibig ay inangkin niya ang sensitibong likod ng aking tenga at ang aking leeg. Nagpaubaya lang ako noon dahil tinatangay na ako ng init ng kanyang pag-angkin. Bahagyang bumilis ang pagtibok ng aking puso. Para akong nalulusaw na ice cream sa bawat pagdampi ng kanyang bibig sa aking balat. At kasabay ng bagyo sa gabing yon, pinagapang niya ang malalakas na bultahe ng kidlat sa aking katawan. Maya-maya pa'y nagsimulang humampas ang malalakas na pagbayo ni Kiso sa aking pagkababae. Ibinigay ko ang pagkababae ko kay Kiso. Sobrang mahal ko siya at hindi ko pinagsisisihan ang bagay na yon kahit na hindi ko pa man siya boyfriend. Sapat na ang katotohanang